Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa mga taga-Roma, chapter 5, verse 9. Sinasabi dito na, kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawan ng sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Ayon sa Biblia na, ang dugo ni Jesucristo ay nagliligtas sa mga tao mula sa puot ng Diyos sa pamamagitan ng pagtakip sa kanila ng dugong nabuhos sa krus. Ito ay inilalarawan sa Roma chapter 5 verse 9 na nagsasabing, yamang tayo'y inaring ganap na ngayon sa pamamagitan ng kanyang dugo. Gaano pa kaya tayong maliligtas sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya? Ang puot ng Diyos ay isang nakakatakot na galit na nararamdaman ng Diyos sa mga makasalanan. Dinala ni Jesucristo ang puot ng Diyos para sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ang mga tao ay tinubos at pinalaya mula sa kasalanan. Ang mga taong naligtas mula sa puot ng Diyos ay pinatawad at hindi na kailangang matakot sa paghatol. Ang dugo ni Kristo ay nagliligtas din sa mga tao mula sa pagkabihag sa kasalanan at kamatayan. Ang pagkakasundo ang panunumbalik ng magkakaibigang relasyon. Sa Biblia, ang pagkakasundo ay isang pagbabago ng relasyon sa pagitan ng Diyos at mga tao o sa pagitan ng mga tao. Pinagkasundo ng dugo ni Jesucristo ang lahat ng bagay sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Ang pagkakasundo na ito ay kinabibilangan ng mga tao sa lupa at sa langit. Bigyang pansin ang sinabi ni Jesus tungkol sa kung gaano kakahalaga sa Kanya. Pakinggan at makikita ang kanyang pag-ibig para sa iyo at pansinin kung ano ang pakiramdam na magpainit sa kanyang pagmamahal. Dama mo ang iyong sarili sa kapahingahan sa pag-ibig ng isang mapagmahal na Diyos na nangangako na alagaan ang lahat ng iyong pangangailangan at magbibigay sa iyo ng higit pa kaysa sa inaasahan mo. Ang dugo ni Kristo ang patayan ng bagong tipan. Noong gabi bago siya pumunta sa krus, inaalay ni Jesus ang kopa ng alak sa kanyang mga disipulo at sinabing, ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo na ibinubuhos para sa iyo. Ang pagbubuhos ng alak sa kopa ay sumisimbolo ng dugo ni Jesucristo na ibubuhos para sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Nang ibuhos na ang kanyang dugo sa krus, inalis niya ang hinihingi ng lumang tipan para sa patuloy na pag-aalay ng mga hayop, kasalanan ng mga tao, maliban sa pansamantalang batayan, dahil ang kasalanan laban sa isang banal at walang katapusan na Diyos ay nangangailangan ng isang banal at walang katapusang hain. Ngunit ang mga hain ay iyon ay taunang paalala ng mga kasalanan, sapagkat imposibleng kunin ang dugo ng mga toro at kambing, habang ang dugo ng mga toro at kambing ay isang paalala ng kasalanan. Ang mahalagang dugo ni Kristo, isang korderong walang dungis o kapintasan, ay nabayaran ng buo ang utang ng kasalanan na dapat nating gawin. Diyos, at hindi na natin kailangan ng karagdagang mga sakripisyo para sa kasalanan. Sinabi ni Jesus, natapos na, habang siya ay namamatay, at ang ibig niyang sabihin ay ang buong gawin ng pagtubos ay natapos na magpakailanman. Nakatamo ng walang hanggang pagtubos para sa atin. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.